Para pag-usapan ang ginagawang investigation sa ICI, makakausap natin live via Zoom si Attorney Dino De Leon, Public Interest Lawyer and Trustee of Human Rights and People Empowerment Center. Magandang hapon po, Attorney Dino. Welcome po ulit sa Arangkada Balita. Magandang hapon, Jack and Maan, at sa lahat ng ating mga tagapakinig at manonood. Yes, unang-una sa lahat, Attorney, I'm sure na monitor nyo yung mga latest development sa ICI. Particularly, ito yung sinabi ng mga diskaya na hindi na sila makikipagtulungan doon sa isinasagawang investigation. Tama ba yung gawing ganito? Parang gagawin mo leverage yun para ka magbigay ng katotohanan na hindi ka maging state witness? Well, Jack, Maan, no? Unang-una pa lamang sinabi na natin na mabuti man ang intensyon ng ICI at ng Pangulo sa paggawa ng ICI. Sinabi na natin mulat sa pool pa lamang na para ito ay hindi maging sarswela at palabas lamang ay kailangan na isabatas yung kapangyarihan ng ICI. Ang pinagkaiba kasi pag ito ay just created by mere executive fiat, talagang wala yung contempt powers. Magsasabi na yan, kahit naman ako abogado ng mga diskaya, bakit ako mag-cooperate? Bakit ko ibibigay yung bala para ma-convict ang sarili ko? Unless meron niyang contempt power sa pag hindi ako nagpakita, ay makukulong ako. In other words, maganda man ang intention, sabi nga nila the road to hell is paved with good intentions. Hindi sufficient na intention lang. Dapat mas maging matalino tayo. Itong mga kalaban natin na mga magnanakaw, itong mga kalaban natin na kumulimbat sa pera ng bayan, matatalino ito. Magagaling ito. Well-oiled machine. Meron silang immense resources. Tapos, ang i-create natin na ICI, walang pangil. Hindi pwede yun no? So, nagtataka lang ako kung totoong ang intensyon na pag-iimbestiga dito sa malawakang nakawan na nangyari dito sa flood control projects, bakit hindi pa sinecertify ni Pangulong Bongbong Marcos yung batas, yung panukalang batas, na pending ngayon sa Kongreso ng mamayang liberal, ng akbayan, na i-create na yung totoong komisyon by law. Mag-allocate ito ng pera, magkakaroon ito ng contempt powers. Hindi na basta-bastang hihindi yung mga diskaya. So ako, ang gusto ko lang sabihin dito is, nakita na dapat to ng administrasyon, and the diskayas cannot be faulted kasi talagang hindi yan. Kasi, di ba, hindi naman nila duty na i-convict yung sarili nila Hindi nila duty na magbigay ng ebidensya sa gobyerno, no? Lalong-lalo na, hindi naman talaga magka-qualify itong mga diskaya na maging state witness kasi sila talaga most guilty. So, paano natin matutunto ng mga diskaya? Para natin matutunton yung mga talagang author ditong nakawan na to kung walang hipin yung ICI. Tapos ngayon, hindi natin alam kung anong ginagawa talaga ng ICI kasi hindi rin naman tinitelevise yung proceedings. Parang takip-takip yung nangyayari, no? So nagtataka lang ako kung bakit tinatago sa taong bayan yung mga nangyayari. Ang sabi nga nila, di ba, sunlight is the best disinfectant, no? Hindi naman pwedeng sabihin natin na pagkatiwalaan na lang natin yung ICI the same manner na pinagkatiwalaan natin yung mga public officials na nakaw ng pera natin. Very important din na maging transparent ng ICI by publicizing its proceedings. Ano po yung reaction nyo sa sinabi ng DPWH, no, na pinag-aaralan nila ang ugnayan ng mga diskaya at ng Davao-based CLTG builders na pag-aari raw ng ama ni Senador Bongo? Well, I'm rooting for ICI and finally, nafo-focus na yung totoong discussion. Can you just imagine na first year pa lamang ng mga Duterte sa kapangyarihan, mahigit 3 billion na ang bag niya ang CLTG builders na may joint venture with the Discayas. Tapos ang sabi ni Senator Bongo, napakinabangan ba? He misses the point. The point is, palakasan ba ang pag-secure ng kontrata? Paanong mga diskaya ang nakuha? Paanong CLT builders ang nakuha? At 3 billion unang taon pa lamang at lumaki pa rin ang lumaki yan. In other words, sasabihin ni Bongo, hindi niya alam, Christopher Lawrence Tesoro Go, CLTG builders, tatay niyang may-ari. Sino naman ang niloko natin dito na wala siyang kaalam-alam na nangyayari yan? Ginamit lang initials niya, ginamit yung pangalan niya ng sarili niyang tatay, tapos sasabihin niya, ikulong kung ikulong. Imposible na hindi alam ni Bongo yan. At kung sinasabi niya na tinake advantage ng tatay niya yan at wala siyang kinalaman dyan, he has no business running for higher government position or becoming a senator kung sarili niyang pamilya hindi niya pala kaya i-control at everything is happening underneath his nose. Ang dami-daming problema ng bayan,
iniiputan ka pala ng sarili mong tatay sa ulo at hindi mo alam, sasabihin mo at wala kang kinalaban dyan, huwag niya nang lokohin yung taong bayan. Very clear that Bongo and his kin and his family took advantage of his confidential position noong panahon ni Rodrigo Duterte. Alam naman ng maraming tao noong panahon ni Rodrigo Duterte, walang mangyayari sa Pilipinas kung hindi ka dadaan through Bongo. Ganyan ka-powerful yung position na yan noon. And he cannot reverse history. That's how powerful Bongo was during that time. And I really don't believe na hindi niya alam yung nangyari dito sa CLTG builders at clueless siya. Oo, at ito rin kaya yung dahilan, Attorney Dino, kung bakit umiiwas na ngayon yung mag-asawang Diskaya dahil ito na, patungo na yung investigasyon sa nakaraang administrasyon. Kung maalala mo, sabi niya nagsimula siya 2016 sa dito sa mga kanyang mga joint venture at naging contractor ng DPWH. Pero ang sinabit niya doon sa kanyang ledger, sa kanilang ledger at yung mga documents lang nung chairman pa ng Blue Ribbon Committee si Senator Marcoleta. Pero 2010, 2022 onwards. Baba lang naman na i-submit yung mga yon, no? Pero ayaw na nila mag-cooperate nung 2016 to 2022 na pinakamaraming kontrata na bag ng mga kumpanya nila, no? So very clear sa akin na kahit sinong tatamaan, Marcos administration man yan, Duterte administration man yan, dapat the ICI should be able to investigate. And they should be able to have parang use the coercive powers of the state right now to be able to ferret out the truth kala Diskaya. Unfortunately, ICI doesn't have that. So sana yung ombudsman makapag-investigate properly, yung DOJ, sa akin nga wala sa aking problema kung magre-resume yung Blue Ribbon siguro, no, para lang magkaroon ng coercive powers para ma-secure itong mga ebidensya na to. If it's just ICI and everything is happening behind closed doors, the people are being deprived of information, in as much as I wanna trust the ICI, it has to prove that in fact it deserves the trust that we want to give it by actually making sure na transparent yung procedure. And Attorney Dino, siguro ang naging, in the first place, ang naging problema dito, nung in-instill sa mag-asawang Diskaya, yung sinabing pagiging state witness. Na, to be fair sa DOJ, hindi naman nila sinabi ni Secretary Remulla na gusto niya. Actually, si Senator Marcoleta yung nag-instill doon sa mag-asawa na pwede sila maging state Sa pinangakuan. Oo, tingin nyo, doon pa lang may mali na. Ang masaklap pa nga dyan, di ba? Gusto maging state witness, tapos para bang ayaw pa ipabalik yung mga pera, no? Wala man lang remorse, pa heart sign pa. Ito habang nagko-coffee run, no? Na habang pinapayungan pa. Walang remorse itong mga Diskayas eh. You know, the moment na gawin natin silang state witness, what kind of message are we sending, no? That crime does pay. Ibig sabihin, kahit kumilimbat ka ng bilyon-bilyon na piso, magiging bida ka pa, magiging superstar ka pa, makikip mo yung pera, at hindi ka mapaparusahan. What kind of message, what kind of a republic are we setting up or are we reading for ourselves? Kung ganyang klase ng mensahe ang gusto nating ipakita, no? Dapat lang, tama si now Ombudsman, dating DOJ Secretary Remulla dito, na hindi niya talaga payagan na yung most guilty, yung bang parang may impunity, masterclass ng impunity ito na hard sign pa, na wala man lang remorse, gagawin pang state witness. Lokohan na yan. Huwag niyong galitin yung taong bayan. Yung taong bayan naghahanap ng answers ngayon at dinedeprive pa through the non-publicizing of the ICI issues. At sa akin, ngayon, nakikita na natin, the ICI is not as effective as we want it to be. Kailangan yung panukalang batas is-certify na as soon as possible. At ito nga, attorney, no, naiinip na yung mga tao dahil ang tingin ng marami, parang hindi umuusad yung investigasyon, di ba? Parang walang update, parang tanong-tanong pa lang sa kanila. At di ba sa latest tugon ng masa survey ng Octa Research, tama ba yun? Na lumalabas sa 60% o 6 out of 10 ng mga Pinoy ay galit na. No? At nais nilang talagang imbestigahan at magkaroon ng kahihinatnan itong ginagawa ng ICI. Attorney. Well, mabait pa nga yung taong bayan, 6 out of 10 lang. Siguro yung iba sinasabi, sige tingnan ko muna, di ba? Pero yung tingnan ko muna,
ilang days na hanggang tandaan natin merong malaking rally sa November 30, di ba? Ayaw naman natin na gulo yan, di ba? As much as possible, hindi. Pero sa akin, you can only appease the public. Sana makapag-file ng mga kaso bago mangyari yon. Sana may mga freeze na assets bago mangyari iyon, no? Sana makita ng taong bayan na totoong may napaparusahan dahil kinulumbat yung pinaghirapan nilang pera. Araw-araw ka nagbabiyahe, araw-araw ka stuck sa traffic, araw-araw mo iniisip anong pambili mo ng pagkain, paano mo tutustusan yung pag-aaral ng mga anak mo. Tapos mababalita mo, trilyon ang ninakaw. Hindi ba talagang dapat lang na magalit yung taong bayan? So ma-appease lang yung taong bayan sa aking palagay kung meron talagang tutugisin at sana bago November 30. Otherwise, you cannot blame the public if they are really, really angry. And Attorney, yung the other day, humarap si dating House Speaker Martin Romualdez sa ICI. Tingin mo gaano ka-importante and what's next? I mean, dumating na, yun nga lang, no show, si dating si party list representative Zaldico. Gaano ka-importante po yung pagharap ni Speaker Romualdez po dyan? Well, I'm happy na si Speaker Romualdez ay nagpakita. Napakalayo doon sa mga hindi pagpapakita ng mga Duterte, hindi pag-cooperate ng mga Discayas, no? So at least hinarap niya yung ICI at tinignan niya siguro sa mata. Ang nakakainis lang dyan is hindi natin alam what are the questions that were asked and how exactly answered, di ba? So yung press release na dumating siya, hindi naman nakita ng tao kung paano siya tinanong, hindi naman nakita ng tao paano siya sinagot. Tayo pa hindi pinagkakatiwalaan sa impormasyon, tayo na nga yung ninakawan. Yun yung nakaka-frustrate doon, no? So sa akin, importante yan. And at least nakita mo na siguro siya, kaya niyang harapin, di ba? Ang kwento kasi dyan, doon kay Martin, ang sabi, hindi naman daw siya nag-participate doon sa bicameral committee na nag-approve nitong budget at nagkaroon ng mga insertions. Juxtapose that to Chis Escudero na kauna-unahang beses na ang Senate President part ng bicameral committee, di ba? Nakakagulat yan. Bakit yung Senate President sumama sa bicameral committee at doon daw nangyari yung mga insertions, no? Kaya siguro matapang rin tong si Martin Romualdez, former Speaker Martin Romualdez, na humarap kasi hindi siya kasama doon sa bicameral committee. At ang sinabi, marami raw siyang kinuwento kung paano nangyari yun doon. Ang frustrating lang dyan, hindi natin nakita. In as much as we appreciate that presence, it leaves us to wonder, paano nangyari yun? Ano nangyari? Exactly do sa mga katanungan na yan, more questions are being asked by the public as opposed to the answers that we're receiving. Okay, nako, maraming salamat Attorney Dino De Leon sa oras na binigay mo dito sa Arangkada Balita. Magandang gabi, sir, at mag-ingat po kayo and good luck sa Saturday po sa show niyo. Thank you very much, Jack and Maan. Good evening.